Maniwala man kayo o hindi, kaming tatlong magkakapatid na babae ay pawang mga lalaking Pilipino ang napangasawa. Kayo, naniniwala ba kayo? Paano kaya nangyari na kaming magkakapatid na lumaki sa isang simpleng pamilya sa Russia ay nagkaroon ng ganito kalalim na koneksyon sa Pilipinas? Ang panganay kong kapatid ay ilang taon nang naninirahan sa Pilipinas at ang pangalawa naman ay malapit ng ikasal. At ako? Ako si Nadia, ang bunso. Sa totoo lang, palagi kong iniisip sa sarili ko noon. Kahit na ang mga ate ko pa, hinding-hindi ako magpapakasal sa isang lalaking Pilipino. Mas gwapo at mas kaakit-akit ang mga lalaking Russian. Ano ba ang espesyal sa mga Pilipino? Tuwing magbibiro ang nanay ko at sasabihing, baka naman ikaw, katulad ng mga ate mo, sa isang Pilipino ring ikasal, lagi kong sinasagot ng buong diin, hindi po, hinding-hindi iyan mangyayari. Pero, sadyang hindi mo talaga masasabi kung ano ang takbo ng buhay, di ba? Ang lahat ay nagsimula noong nakaraang taglamig, nang kailangan kong pumunta sa Pilipinas para sa kasal ng pangalawa kong kapatid. Ang totoo, plano ko lang talagang dumalo sa kasal at umuwi kaagad. Wala akong panahon para mamasyal, pupunta lang ako sa kasal at aalis din agad. Iyon ang nasa isip ko habang pasakay ng eroplano papuntang Pilipinas. Ngunit, sa hindi maipaliwanag na dahilan, habang nasa loob na ng eroplano, nagsimula akong makaramdam ng kaunting pananabik. Siguro dahil ito ang bansang nagbibigay ng labis na kaligayahan sa mga ate ko. At nang sa wakas ay lumapag kami sa Ninoy Aquino International Airport, talagang nabigla ako sa itsura ng paliparan. Alam nyo, sa mga airport sa Russia, lahat ay nagmamadali, pagod ang mga mukha, at kahit ang mga staff ay walang emosyon, nasasabihin lang, passport. Pero sa Pilipinas, ang mga staff pa ang unang bumabati sa iyo ng may ngiti. Kahit na paunti-unti at hirap ang Ingles ko, dahan-dahan at mabait nila akong ginabayan, doon ko naramdaman, wow, ang mga tao sa bansang ito ay likas na maalalahanin sa kapwa. Habang naglalakad ako sa loob ng airport, napansin ko ang malilinaw na mga sign, mga makabagong teknolohiya. Saan ka man magpunta, walang bahid ng alikabok, napakalinis. Nagulat din ako sa mga bagay na iyon. Lalo na ang mga banyo, maniniwala ba kayong ganoon kalinis? Sa Russia, kapag pumasok ka sa banyo ng airport, kailangan mong pigilin ang iyong hininga hanggang sa makalabas ka. Pero sa Pilipinas, parang banyo ng isang hotel. Mula noon, hindi na maalis sa isip ko na may kakaiba sa bansang ito. Paglabas ko sa arrival area, ang unang nakita ko ay ang fiancé ng ate ko kasama ang kaibigan niyang si Angelo, para silang mga bida sa isang teleserye. Malinis ang kanilang damit, maayos ang buhok, at higit sa lahat, napakainit ng kanilang mga ngiti. Malugod akong sinalubong ng fiancé ng ate ko, Nadia. Mabutit nakarating ka ng ligtas mula sa malayong lugar. Sa sandaling iyon, medyo natigilan ako. Dahil ang mga lalaki sa Russia ay hindi ganoon kabait at kagalang makipag-usap sa kaibigan ng pamilya. Kadalasan, hey, hello lang at tapos na. Pero ang maalalahaning pagbati ng lalaking Pilipino na iyon ay nagpatigil sa akin sandali. At may isang eksena na talagang ikinagulat ko. Ang kaibigan ng fiancé ng ate ko, si Angelo, ay walang sabi-sabing binuhat ang maleta ko. Ako na po ang magdadala nito. Alam nyo, baka normal lang ito sa Pilipinas, pero sa Russia, hinding-hindi ito mangyayari. Ang bawat isa ang may dala ng sarili niyang bagahe. At bihira kang makakita ng lalaking tutulong kahit na nahihirapan ng isang babae. Kaya naman, talagang sariwang sorpresa para sa akin na makita ang isang taong natural na nagpapakita ng pag-aalala kahit na ngayon lang kami nagkakilala. Sa totoo lang, marahil doon na nagsimulang mapukaw ang interes ko kay Angelo. Bakit siya ganoon kabait? Bakit niya ako tinutulungan ng ganito? Paulit-ulit na tanong sa isip ko. Habang nasa biyahe kami, muli akong namangha sa kaayusan ng kalsada, sa magandang asal ng mga driver, at sa malinis na tanawin ng lungsod. Sa Russia, normal lang ang ingay ng mga busina at madalas mag-away ang mga driver. Pero dito, lahat ay sumusunod sa kanilang linya at humihinto talaga sila sa mga pedestrian lane. Isang tunay na culture shock. Habang nasa kotse, ngumiti ang ate ko at sinabi sa akin, "Oh, Nadia,
kumusta ang Pilipinas sa tingin mo? Sumagot lang ako ng, okay naman, maganda, pero sa loob-loob ko, ano ba to? Ibang-iba ang mundong ito. Ganoon nagsimulang magbago ng paunti-unti, at pagkatapos ay malaki, ang pananaw ko sa bansang Pilipinas. Pero hindi ko pa alam noon na ang maalalahaning lalaking iyon, si Angelo, ang babago ng lubusan sa buhay ko. Sa loob ng sasakyan, tahimik lang si Angelo, pero ramdam ko ang kanyang banayad na pag-aalala sa akin. Habang nagtatawanan at nagkukuwentuhan ang ate ko at ang kanyang fiancé sa unahan, si Angelo, nakatabi ko, ay marahang nagsalita. Siguradong napagod ka sa mahabang biyahe papunta rito. Kakaiba ang boses niya, hindi pamilyar, pero mayroon itong init, at pakiramdam ko ay iniisip niya talaga ako. Kaya naman, hindi ko napigilang ngumiti at sumagot. Oo, medyo napagod ako, pero nagulat ako sa ganda at linis ng airport sa Pilipinas. Ngumiti si Angelo at tumango. Ah, oo, ang NAIA ay isa sa mga pangunahing paliparan sa mundo. Sa Pilipinas, karaniwang malinis talaga ang mga pampublikong lugar, lalo na ang mga banyo. Muli akong nagulat sa sinabi niya. Isang pampublikong lugar na malinis? Hindi ko iyon maiisip sa Russia. Nakita siguro ni Angelo ang gulat sa mukha ko kaya't idinagdag niya. Ang mga Pilipino kasi, sinisikap nilang huwag makaabala o magdulot ng anumang problema sa iba. Kaya sinusubukan ng lahat na panatilihing malinis ang mga pampublikong lugar para sa lahat. Nang marinig ko iyon, isang malakas na paghanga sa mga Pilipino ang bumuhos sa puso ko. Sa Russia, mas karaniwan ang pagiging makasarili, kaya't madalas ay kung ano ang gusto nilang gawin sa pampublikong lugar. Ginagawa nila. Noon, itinuro ni Angelo ang bintana at sinabi, "Iyan ang ilog Pasig na nakikita mo." Tumingin ako sa labas. Ang ilog Pasig, isang lugar na sa mga pelikula ko lang nakikita, namangha ako at nasabi, "Wow, ang ganda pala talaga." Tahimik nang umiti si Angelo habang pinagmamasdan ako. "Nadia, kung okay lang sa'yo, gusto mo bang pumunta tayo roon minsan? Napakaganda ng tanawin sa gabi." Sa sandaling iyon, kumabog ng malakas ang puso ko. Pumunta tayo roon? Naramdaman kong uminit ang mukha ko ng walang dahilan. Hanggang sa makarating kami sa hotel, patuloy si Angelo sa tahimik ngunit maalaga niyang pag-aasikaso sa akin. "Ako na ang magdadala ng mga gamit mo. Bukas na ang kasal ng ate mo, kaya siguradong pagod ka. Magpahinga ka na." Hindi kailanman sasabihin ng isang lalaking Russian ang mga salitang iyon. Iniisip nila, bakit sila magiging ganoon kabait sa isang babaeng ngayon lang nila nakilala? Pero si Angelo, para niya akong matagal ng kaibigan o higit pa dahil sa init ng pakikitungo niya. Mula noon, nagsimulang kumabog ng kakaiba ang puso ko. At doon nagtapos ang una naming pagkikita. Sa loob ng elevator paakyat sa aking kwarto, mag-isa kong inisip, medyo kakaiba yata ang nararamdaman ko. Bakit ganito ang epekto sa akin ng isang taong ngayon ko lang nakilala? Pero hindi ko pa alam noon na iyon pala ang simula ng isang tunay na pag-ibig. At malalaman ko rin kung bakit labis na nabihag ng Pilipinas ang puso ng mga ate ko. Pagkatapos kong ayusin ang mga gamit ko sa kwarto ng hotel, biglang bumuhos ang pagod at gusto ko na sanang humiga na lang sa kama. Pero noon, nakatanggap ako ng text mula sa ate ko. "Nadia, pagod ka siguro. Pero ngayong gabi, sabay-sabay tayong mag-dinner. Sasama rin si Angelo." Nang mabasa ko ang mensaheng iyon, biglang kumabog ang puso ko. Si Angelo, bakit ako kinakabahan? Totoo, plano ko lang talagang manood ng kasal at umuwi agad. Pero nang maisip ko si Angelo, sige. Ilang sandali pa, dumating ang ate ko at ang kanyang fiancé sa harap ng hotel. At sa tabi nila, nandoon nga si Angelo. Bumaba siya ng kotse at muli, dahan-dahan niyang binuksan ang pinto para sa akin at sinabing, "Nadia, nakapagpahinga ka ba kahit kaunti? Siguradong pagod ka pa." Sa sandaling iyon, muling kumabog ang puso ko. Oo, medyo okay na ako. Kahit medyo awkward, ngumiti ako. Sa loob ng sasakyan, nagbibiro ang ate ko at ang kanyang fiancé para gumaan ang pakiramdam, pero nakatingin lang ako sa labas ng bintana
Dahil si Angelo ang iniisip ko. Maya-maya, marahang nagsalita si Angelo. Nadia, mahilig ka ba sa pagkaing Pilipino? Mayroon ka bang hindi kinakain? Hindi ako masyadong sanay sa maanghang, pero gusto kong subukan. Pabiro kong sabi. Pero tumawa si Angelo at sinabing, kung ganoon, irerekomenda ko sa'yo ang hindi gaanong maanghang. Ngayong gabi, ituturo ko sa'yo ang maraming masasarap na pagkain sa Pilipinas. Sa mga salitang iyon, muling kumabog ang puso ko. Bakit niya ako inaasikaso ng ganito? Kaibigan lang naman siya ng ate ko. Ang restaurant na pinuntahan namin ay isang tradisyonal na lugar na naghahain ng pagkaing Pilipino, ang interior na may disenyong Filipino. Ang mahinang ilaw at ang tanawin sa labas ay parang eksena sa isang pelikula. Wow, ang ganda. Hindi ko napigilang masabi. Noon, ngumiti si Angelo at sinabi, naisip kong magugustuhan mo rito. Nadia, paano mo nalaman na magugustuhan ko? Sa sandaling iyon, muling kumabog ang puso ko. Pagkaupo namin, sunod-sunod na inihain ang napakaraming maliliit na putahe. Kinilaw, tokwat baboy, chicharon bulaklak, at atsara. Ano lahat to? Ganito ba karami ang inihahain dito? Tumawa ang ate ko sa gulat kong reaksyon. Ganyan talaga dito sa Pilipinas. Tikman mo, lahat masarap. Idinagdag naman ni Angelo. At pwede kang humingi ng dagdag sa lahat ng iyan. Kung hindi sapat, sabihin mo lang, talagang nabigla ako. Sa Russia, kapag may isang main course, iyon na iyon. Pero dito sa Pilipinas, mahalaga ang pagsasalo-salo kasama ang pamilya at kaibigan kaya ganito. Nang marinig ko iyon, muling uminit ang puso ko. Kaya pala ganito kababait ang mga Pilipino. At sa wakas, dumating ang sinigang. Subukan mo ito. Isa ito sa mga paboritong pagkain ng mga Pilipino. Nakangiting alok ni Angelo. Pagtikim ko, wow, mas masarap ito kaysa sa inaasahan ko. Maasim pero malinamnam at mainit. Di ba? Nakakainit din ng katawan at masustansya pa. At nagpatuloy ang aming kuwentuhan. Ang sumunod na dumating ay lechon kawali. Ano naman ito? Ito ang isa sa mga pinakasikat na putahe. Lahat ng kumakain nito ay nahuhumaling sa Pilipinas. Pagtikim ko, namangha ako. Bakit ang lutong at ang sarap? Tuwing sasabihin ni Angelo, naisip kong magugustuhan mo yan, Nadia. Hindi ko maiwasang mapangiti ng paulit-ulit. Nang patapos na ang hapunan, pabirong sinabi ng ate ko, Nadia, ano sa tingin mo ang mga lalaking Pilipino? Tulad ba sila ng kuya mo? O ni Angelo? Natigilan ako sandali, pero nang tumingin si Angelo sa akin at ngumiti ng tahimik, nanghina ang puso ko. Sabi naman ng fiancé ng ate ko, lahat ng lalaking Pilipino ay maginoo at maalalahanin tulad ni Angelo. Medyo nahiya si Angelo, pero kahit iyon ay naging kaakit-akit sa paningin ko. Talaga bang ganito kababait ang mga lalaking Pilipino? Nang matapos ang hapunan at lumabas kami, sinabi ng ate ko at ng kanyang fiancé, may aasikasuhin pa kami para sa kasal, kaya mauuna na kami. Si Angelo na ang maghahatid sa'yo, Nadia. Okay lang naman siguro. Kinabahan ako, pero sinabi ni Angelo ng may ngiti, Nadia, gusto mo bang maglakad-lakad muna tayo? Maaga pa naman. Hindi ko napigilang sumagot ng, sige, okay lang. Sa sandaling iyon na kaming dalawa na lang ang maglalakad. Sobrang lakas ng kabog ng dibdib ko. Okay lang ba to? Hindi kaya maging awkward? Pero si Angelo ay napaka-natural sa paggabay sa akin. Nadia, nakapunta ka na ba sa Intramuros? Hindi pa. Pangalan lang ang narinig ko. Kung ganoon, puntahan natin ngayon. Mas maganda roon sa gabi. At dahan-dahan niya akong ginabayan. Habang naglalakad, napakaganda ng mga tanawin sa Maynila. Ang malinis at tahimik na mga kalsada, ang malumanay na ilaw ng mga poste, at ang mga lumang bahay na bato ay may kakaibang pakiramdam kumpara sa Russia. Nang mamangha ako, ngumiti si Angelo. Naisip kong magugustuhan mo. Bakit palagi mong alam kung ano ang gusto ko? At muling kumabog ang puso ko. Habang naglalakad,
Huminto si Angelo sa isang maliit na tindahan ng pasalubong. Pasok tayo? Maraming magagandang bagay dito. Sige, sa loob ng tindahan, napakaraming tradisyonal na kagamitang Pilipino, mga salamin na gawa sa kabibe, mga pamaypay na yari sa anahaw, at maliliit na manika na gawa sa hibla ng abaka. Bawat isa ay kakaiba at kaakit-akit. Huminto ako sa harap ng isang maliit na salamin na gawa sa mother of pearl. Ang ganda nito. Pabulong kong sabi, pero lumapit si Angelo at sinabing, bagay na bagay sa'yo. Yan. Sa sandaling iyon, kumabog ang dibdib ko. Bakit po? Tahimik na ngumiti si Angelo at sinabing, para may alaala ka sa pagpunta mo sa Pilipinas. At agad siyang pumunta sa cashier at binayaran ito. Ha? Naku, huwag na. Ako na sana ang bibili. Nag-alangan ako, pero ngumiti si Angelo at sinabing, isipin mo na lang na ito ang bayad sa pagiging tour guide mo. Sa kabaitan niya, hindi ko na malayang namumula na pala ako. Salamat, Angelo. Ngumiti siya at sinabing, masaya akong makita kang nakangiti. Paglabas namin sa tindahan, kahit ang hangin sa gabi ay parang mainit. Habang dahan-dahan kaming naglalakad, tinanong ako ni Angelo, Nadia, kumusta ang Pilipinas para sa'yo? Maganda ang unang impression ko. Sa totoo lang, hindi ako masyadong umasa, pero mukhang napakabait at maalalahanin ng mga tao dito. Talaga? Mabuti naman. Gumaan ang loob ni Angelo. Sa totoo lang, pumunta lang ako dito para sa kasal ng ate ko, pero ngayon, hindi ko matapos ang sasabihin ko. Dahil, kahit ako ay nagulat sa sarili ko. Ngayon, gusto ko pang manatili sa Pilipinas. Tumingin sa akin si Angelo at sinabi, kung maaari, hindi ka ba pwedeng manatili pa ng kaunti? Natigilan ako, pero sumagot ako ng tapat. Siguro kailangan kong umuwi agad pagkatapos ng kasal. Ganoon ba? Medyo nalungkot ang itsura ni Angelo, at dahan-dahan niyang idinagdag. Kung ganoon, sa mga natitirang araw, hahayaan mo ba akong ipakita sa iyo ang lahat ng magagandang lugar sa Pilipinas? Sa mabait niyang salita, muling kumabog ang puso ko. Talaga? Oo. Pangako. At doon nabuo ang isang pangako sa pagitan naming dalawa. At ang gabi sa Intramuros ay nagniningning na kasing init ng aming mga puso. Angelo, lahat ba ng lalaking Pilipino ay ganito kaalalahanin? Tumango si Angelo habang nakangiti. Mas lalo na sa taong gusto nila. Sa sandaling iyon, muling kumabog ng malakas ang puso ko. Kinabukasan, habang nakaupo ako sa kwarto ng hotel, biglang tumunog ang telepono ko. Galing kay Angelo. Hi Nadia, magandang umaga. Ang ganda ng panahon ngayon. Kung okay lang sa'yo, pagkatapos ng tanghalian, gusto mo bang mamasyal tayo sa may Baywalk? Ang Baywalk, ang lugar na nakita ko lang ng bahagya kagabi. Ang lugar na sa mga pelikula ko lang nakikita. Pupunta ako doon. Walang pag-aalinlangan, nag-reply ako agad. Gusto kong pumunta sa Baywalk. Mabilis ang reply ni Angelo. Mabuti naman. Susunduin kita sa hotel ng 12:00. Magsuot ka ng mainit na damit. Yung huling pangungusap. Magsuot ka ng mainit na damit. Bakit parang ang bait pakinggan? Hindi ko maiwasang mapangiti. Buong umaga, pabalik-balik ako sa closet at matagal na nag-isip sa harap ng salamin. Masyado bang formal? O baka masyadong simple at isipin niyang wala akong pakialam? Sa huli, isang simpleng coat, isang makulay na scarf, at isang ayos na parang hindi pinag-isipan ang pinili ko. Sa labas ng hotel, naghihintay na si Angelo. Nang makita niya ako, kumaway siya at ngumiti ng malapad. Sa sandaling iyon, parang mahuhulog ang puso ko. Bakit ganito ang epekto niya sa akin sa tuwing nakikita ko siya? Hi Nadia. Ang ganda ng panahon ngayon. Oo nga, mas mainit kaysa sa inaasahan ko. Kahit na, malamig pa rin ang hangin sa tabi ng dagat. Heto para sa'yo. Iniabot ni Angelo ang isang supot na may lamang mainit na bibingka at puto bumbong. Binili ko habang papunta rito. Naisip kong magugustuhan mo. Sa mga salitang iyon, muling uminit ang dibdib ko. Bakit palagi niyang alam kung ano ang gusto ko? Salamat, mukhang masarap. Ngumiti ako habang tinatanggap ito. Masaya ring ngumiti si Angelo. Pati sa daan papuntang Baywalk,
Palaging nasa gilid ng kalsada si Angelo para protektahan ako at dahan-dahan niyang inaabot ang braso ko kapag tumatawid kami. Ganoon siya kaalaga. At nang makarating kami sa Baywalk, mas maganda pa ito kaysa sa anumang nakita ko sa pelikula. Ang sikat ng araw na kumikinang sa tubig, ang mga gusali ng Maynila sa malayo, at ang mga taong naglalakad sa tabi ng dagat. Wow! Ang ganda talaga rito. Ngumiti si Angelo sa tabi ko at sinabi, "Di ba? Naisip kong magugustuhan mo." At muling kumabog ang puso ko. Bakit niya palaging alam ang nararamdaman ko? Nagamakala habang nakaupo kami sa tabi ng dagat at kumakain ng bibingka, nagsalita si Angelo. "Nadia, bago ka pumunta sa Pilipinas, ano ang iniisip mo tungkol dito?" Nag-isip ako sandali at sumagot ng tapat. Sa totoo lang, wala akong masyadong iniisip. Ang alam ko lang, ito ang bansang gusto ng mga ate ko at may mga anime at teleserye. Pero pagdating ko rito, nalaman kong napakainit pala ng pagtanggap ng mga tao at napakabait nila. Isang napakagandang bansa. Tumango si Angelo. Mahalaga sa mga Pilipino ang pag-aalala sa isa't isa. Kahit mag-isa ka, hindi mo mararamdamang nag-iisa ka. Naantig ang puso ko sa mga salitang iyon. Sa Russia, palagi akong mag-isa. Dito, pakiramdam ko may kasama ako. Ibang-iba. Tumahimik sandali si Angelo bago magpatuloy. "Nadia, hindi ka ba pwedeng manatili pa ng kaunti sa Pilipinas?" Sa sandaling iyon, parang hihinto ang puso ko. "Bakit?" Nahihiyang ngumiti si Angelo. "Gusto ko lang sanang mas matagal ka pang makausap." Sa mga salitang iyon, talagang nanghina ang puso ko. Ganoon din ako. Gusto ko ring mas makasama ka pa, Angelo. Pero hindi ko masabi ang mga salitang iyon. Biglang may inilabas si Angelo na maliit na kahon. "Heto, regalo para sa'yo." "Ha?" "Yung salamin na, gawa sa mother of pearl. Binilhan mo na ako kahapon, di ba? Ito ay mas espesyal. Naisip kong bagay sa'yo." Sa loob ng kahon, may isang brooch na hugis paru-paro. Gawa sa kumikinang nakabibe. Habang tinitingnan ko ang magandang brooch, hindi ko napigilang maluha. "Bakit mo to ginagawa, Angelo?" Tahimik na ngumiti si Angelo at sinabi, "Gusto ko lang makita kang nakangiti." Sa mga salitang iyon, malinaw kong naintindihan. Mahal ko na ang taong ito. At sa huli, sinabi ni Angelo, "Nadia, kung may oras ka ngayong gabi, gusto mo bang kumain tayo sa labas?" Ngumiti ako at sumagot, "Oo, sige." Pagdating namin sa restaurant, talagang nagulat ako. Isang tradisyonal na restaurant na may palamuting Filipino, tahimik na musika, at mainit na ilaw. Wow! Ano na naman to? Parang set ng pelikula. Hindi ko napigilang mamangha. Ngumiti si Angelo at sinabi, "Naisip kong magugustuhan mo." Na naman, ang mga salitang iyon. Hindi ko alam kung bakit patuloy na kumakabog ang puso ko. Pagkaupo namin, sunod-sunod na inihain ang mga mamahaling pagkain. Inihaw na pusit, sinigang na hipon, kare-kare, at mainit na sabaw ng bulalo. Sobra naman yata to. Okay lang yan. Espesyal na bisita ka ngayong gabi, Nadia. At masaya kaming nagsimulang kumain. Pero ang problema ay dumating sa hindi inaasahang pagkakataon. Habang kumakain ako ng sinigang na hipon, bigla akong may nakagat na matigas, kasabay ng pananakit ng ngipin ko, may narinig akong parang nabasag. "Aray!" Agad akong napangiwi. Nag-alala si Angelo. "Nadia, anong nangyari? Ayos ka lang ba?" Nang kapain ko ang bibig ko, natanggal pala ang implant na matagal nang inilagay sa akin sa Russia. Sobrang kahihiyan at pagkalito, namula ang mukha ko. "Paano na to? Paano ko ipapaliwanag?" Lumapit si Angelo na may pag-aalala. "Nasaktan ka ba? Sobrang sakit ba?" Dahil sa itsura niya, halos maiyak na ako. "Hindi, okay lang. Pero ito," dahan-dahang hinawakan ni Angelo ang kamay ko. "Dahan-dahan lang. Okay lang yan. Natanggal ang implant ko. Matagal na itong ginawa sa Russia." Habang sinasabi ko iyon, yumuko ako sa sobrang hiya. Agad sinabi ni Angelo, "Okay lang yan, Nadia. Pumunta tayo agad sa ospital. Tutulungan kita."
Ngayon na? Pero hindi ko alam ang lugar na to. Paano ako mag-isa? Bago pa man ako matapos, buong diin na sinabi ni Angelo, hindi ka nag-iisa, Nadia. Kasama mo ako. Sa isang salitang iyon, uminit ang dibdib ko. Hindi ako nag-iisa. Kung sa Russia ito nangyari, palagi akong mag-isa. Agad na kinausap ni Angelo ang staff. Pasensya na. May emergency kami. Pwede bang bayaran na namin? Kinuha niya pati ang gamit ko at inalalayan ako. Habang papunta kami sa malapit na dental clinic, patuloy niya akong pinapakalma. Okay lang yan, Nadia. Huwag kang mag-alala. Mabilis at mababait ang mga doktor dito sa Pilipinas. Ang clinic na pinuntahan namin ay mas moderno at malinis kaysa sa inaasahan ko. Hindi maikukumpara sa mga ospital sa Russia. Tinulungan ako ni Angelo sa reception at nagsilbing interpreter. Nadia, huwag kang mag-alala, magpagamot ka lang. Hihintayin kita rito. Maging ang dentista ay napakabait. Huwag kang mag-alala. Madali lang itong ayusin. Medyo gumaan ang loob ko. Pagkatapos ng treatment at paglabas ko, si Angelo ang unang sumalubong sa akin. Ayos ka na? Hindi na ba masakit? Sa kabaitan niya, hindi ko na napigilan at napasubsob ako sa dibdib niya at umiyak. Bakit ang bait-bait mo sa akin, Angelo? Kaibigan lang naman ako ng ate mo. Tahimik na sinabi ni Angelo. Hindi kita itinuturing na kaibigan lang ng ate mo. Talaga? Oo. Mula pa noong una kitang makita, espesyal ka na. Nang marinig ko iyon, hindi na tumigil ang luha ko. At sa huli, sinabi ni Angelo, Nadia, habang nandito ka sa Pilipinas, huwag mong iisipin na nag-iisa ka. Palagi akong nasa tabi mo. Sa sandaling iyon, buo na ang desisyon ko. Mahal ko na ang taong ito. At hinding-hindi ko siya papakawalan. Paglabas namin mula sa dental clinic, biglang nawala ang kaba ko at parang nanghina ang mga tuhod ko. Napansin iyon ni Angelo at agad siyang lumapit. Dahan-dahang inakbayan ako at sinabing, okay lang yan. Siguradong kinabahan ka. Pagod ka na, Nadia. Sa isang salitang iyon, bumuhos ang mga luhang pinipigilan ko. Bakit ang init ng pakikitungo niya? Bakit palagi niyang sinasabing okay lang? Habang umiiyak ako, mas hinigpitan niya ang yakap at sinabing, okay lang talaga. Kung gusto mong umiyak, umiyak ka lang. Nandito ako. Sa sandaling iyon, naramdaman ko kung ano ang ibig sabihin ng maalalahaning pag-aalaga ng isang lalaking Pilipino. Naisip ko, kung sa Russia ito nangyari, mag-isa akong pupunta sa ospital, mahihirapan sa reception, at walang sinumang dadamay sa akin. Sa loob ng clinic, si Angelo ang umasikaso ng lahat para sa akin. Mula sa reception hanggang sa pagbabayad ng bill, kahit sinabi kong, Angelo, ako na ang magbabayad, umiling siya at sinabing, bisita ka rito. Natural lang na ako ang gumawa nito. Habang nasa Pilipinas ka, responsibilidad kita. Muli, naantig ang puso ko. At ang pag-uusap nila ng doktor ay nakatatak din sa isip ko. Doc, maraming salamat po. Kung sakaling kailanganin ni Nadia na bumalik, pwede po bang magpa-schedule kami? Oo, syempre. Tumawag lang kayo. Marami rin kaming dayuhang pasyente, kaya huwag kayong mag-alala. Habang naririnig ko ang mabait na boses ng doktor, naisip ko, wow, ibang-iba talaga ang healthcare system sa Pilipinas. Ang ganitong init at pag-aalala, hindi ko maiisip sa Russia. Paglabas namin, sinabi ni Angelo, sabihin mo agad kung may masakit ha? At ngayon, magpahinga ka na. Ang kalusugan mo ang pinakamahalaga, Nadia. Sa sandaling iyon, naramdaman kong tunay niya akong iniisip. Hindi lang basta kabaitan, kundi mula sa puso ang pag-aalala niya sa akin. Kahit sa kotse pabalik, nakatingin lang siya sa akin. Ayos ka lang ba? Sabihin mo agad kung may masakit. Pwede tayong bumalik bukas sa ospital. Walang problema sa oras. Ang mahalaga, komportable ka. Sa mga salitang iyon, sa unang pagkakataon, sinabi ko ang tunay kong nararamdaman. Angelo, salamat. Kung sa Russia ito nangyari, palagi akong mag-isa. Walang tumutulong. At palagi kong kailangang ayusin ang lahat ng mag-isa.
Tumahimik sandali si Angelo at sinabing, Nadia, mula ngayon, hindi mo na kailangang gawin ang lahat ng mag-isa. Nandito ako. Talaga? Mahina akong tanong. Tumango si Angelo at ngumiti. Oo, kaya kanina, habang nakikita kitang nahihirapan, sobrang sakit din para sa akin. Sa sandaling iyon, parang may pumutok sa puso ko. Mahal ko na ang taong ito. Sigurado na ako. At hinding-hindi ko papakawalan ang ganito kainit na tao. Pagdating sa hotel, hanggang sa harap ng kwarto ko, ay hinatid niya ako. Nadia, sigurado ka bang okay ka na? Sobrang hirap ng araw na ito para sa'yo. Pilit akong ngumiti at tumango. Oo, salamat sa'yo, okay na ako. Kung wala ka, hindi ko alam kung anong gagawin ko. Pero may bigat sa puso ko. 2 araw na lang at babalik na ako sa Russia. Ang bigat isipin na kailangan kong pigilan ang nararamdaman kong ito para kay Angelo. Napansin yata ni Angelo ang nararamdaman ko. Nag-alangan siya bago magtanong, Nadia, kailan ang balik mo sa Russia? Parang lumubog ang puso ko, pero sumagot ako ng tapat. Sa makalawa na, wala na talagang oras. Tumahimik sandali si Angelo, pero ngumiti siya at sinabing, kung ganoon, Nadia, pwede bang bukas, 1 araw lang, samahan mo ako? May gusto akong ipakita sa iyong Pilipinas bago ka umalis. Sa mga salitang iyon, halos maiyak na ako, pero pilit akong ngumiti at tumango. Oo, sige, bukas. Magkasama tayo. Pagbalik sa kwarto, habang nakatingin sa labas ng bintana, naisip ko, bukas ang huling araw na makakasama ko si Angelo. Kinabukasan, nakatayo na si Angelo sa harap ng hotel na may malapad na ngiti. Nadia, ngayong araw, para sa ating dalawa lang. Ang una naming pinuntahan ay isang magandang cafe sa gitna ng Makati. Malalaking bintanang salamin kung saan pumapasok ang sikat ng araw, isang tahimik at mainit na lugar. Pagkaupo namin, sinabi ni Angelo, may wifi dito, kaya pwede mong tawagan ang pamilya mo. Angelo, ang galing talaga ng Pilipinas. Sa Russia, bihira ang cafe na may maayos na wifi. Ngumiti si Angelo. Sa Pilipinas, kahit saan may 5G at kahit sa loob ng MRT, makakapanood ka ng isang buong pelikula. Sabi ng mga kaibigan kong dayuhan, ito raw ang may pinakamabilis na internet sa mundo. Habang nakatingin sa labas ng bintana, pabulong kong sinabi, sana sa ganito kaginhawang bansa, kasama ko si Angelo araw-araw. Tumingin sa akin si Angelo at sinabi, sobrang saya ko siguro kung makakasama kita rito, Nadia. Sa sandaling iyon, mas mainit pa sa kape ang naramdaman ko. Sunod, dinala ako ni Angelo sa isang rooftop bar sa BGC. Pag-akyat namin, ang buong siyudad ay nababalot ng kulay kahel na paglubog ng araw. Angelo, ngayon lang ako nakakita ng ganitong tanawin. Ang ganda. Mas maganda ngayon kasi kasama kita, Nadia. Nag-alangan akong magtanong, pero okay lang bang gabihin tayo ng ganito? Sa Russia, nakakatakot lumabas sa gabi. Ngumiti si Angelo. Ang Pilipinas ay isang bansa kung saan pwedeng maglakad ang isang babae mag-isa kahit hating gabi. Isa ito sa mga pinakaligtas na bansa sa mundo. Talaga? Sana sa ganito kaligtas na bansa, kasama kitang naglalakad gabi-gabi. Dahan-dahang hinawakan ni Angelo ang kamay ko. Sana dumating ang araw na iyon. At naglabas siya ng isang padlock. Dito, gumagawa ng pangako ang mga tao. Tayo rin. Gawa tayo? Sige. Na hanggang sa muli nating pagkikita, hindi natin kalilimutan ang isa't isa. Nang ikabit namin ang padlock, hindi ko na napigilang maluha. Nang dumilim, ang huling dinalhan sa akin ni Angelo ay ang Ayala Triangle Gardens. Ito ba ang Maynila? May ganito kagandang park sa gitna ng siyudad. Ang Ayala Triangle ay araw-araw na inaalagaan. Ginamit ng gobyerno ang buwis para panatilihing world-class ang mga lugar na ito. Libre para sa lahat na magpahinga at maglakad. Hindi ko iyon maiisip sa Russia. Isang bansang gugustuhin mong tirhan. Habang naglalakad, bumili si Angelo ng taho mula sa isang street vendor. Nakita ako ng matandang nagtitinda. Naku, galing ka pa sa malayo. Heto, dagdag para sa'yo.
Ang Pilipinas ay bansang mapagbigay. Ngayon lang ako nakapunta sa isang bansang ganito kainit ang pagtanggap. Ngumiti si Angelo. Ganyan talaga ang Pilipinas. Kung dito ka titira, hinding-hindi ka malulungkot. Hindi ko napigilang masabi, Angelo, sana sa ganito kainit na bansa, kasama kitang manirahan. Biglang huminto si Angelo at hinigpitan ang hawak sa kamay ko. Nadia, sobrang lungkot isipin na matatapos na ang araw na ito. Natatakot akong ihatid ka bukas. Yumuko ako, Angelo, ako rin. Hindi ko maisip ang Pilipinas na wala ka. Seryosong sinabi ni Angelo. Mangako tayo na hindi dito magtatapos ang lahat. Araw-araw kitang hihintayin hanggang sa bumalik ka. Tumango ako. Oo, Angelo. Babalik ako sa tabi mo. Sa gitna ng mga ilaw ng syudad at ng Ayala Triangle, mahigpit naming hinawakan ang kamay ng isa't isa, nangangako ng isang hinaharap, hindi ng isang pamamaalam. At lumipas ang araw na magkasama kami, at dumating na ang araw ng pag-alis ko. Ang sikat ng araw na pumapasok sa bintana ng hotel ay kasing init pa rin, pero ang puso ko ay parang nagyeyelo. Kailangan ko na talagang umalis. Ang mga oras na kasama ko si Angelo, ang lahat ng alaala sa Pilipinas, iiwan ko na rito. Habang sinasara ko ang maleta, paulit-ulit kong sinabi sa sarili ko, sana hindi ito ang katapusan. Sana makabalik ako. Pagbaba ko sa lobby, nandoon na si Angelo. Ang palaging nakangiting si Angelo. Pero ngayon, parang may sakit sa kanyang ngiti. Nadia, maikling tawag niya. Pero ramdam ko ang bigat. Magandang umaga. Sinubukan kong ngumiti, pero nanginginig ang boses ko. Dahan-dahang kinuha ni Angelo ang maleta ko. Mas magaan kaysa sa inaasahan ko. Talagang aalis ka na pala. Sa mga salitang iyon, nanikip ang dibdib ko at tumango na lang ako. Oo, oras na para umalis. Tahimik ang biyahe. Pareho kaming nakatingin sa labas, sinusubukang pakalmahin ang sarili. Maya-maya, nagsalita si Angelo. Nadia, hindi pa rin ako makapaniwala. Nabigla ka na lang mawawala. Sana panaginip lang ito. Pilit akong ngumiti. Ako rin, Angelo. Gusto ko pang manatili rito. At higit sa lahat, ayaw kong maghiwalay tayo ng ganito. Hinigpitan ni Angelo ang hawak sa manibela, pumikit sandali, at sinabing, Nadia, ang mga oras na magkasama tayo sa Pilipinas, habang buhay kong hindi malilimutang masasayang sandali. Sa mga salitang iyon, tumalikod ako at umiyak habang nakatingin sa labas. Angelo, ako rin. Ang lahat ng sandaling kasama kita ang pinakamainit sa buong buhay ko. Pagdating sa airport, nandoon ang pangalawa at panganay kong kapatid kasama ang kanilang mga asawa. Nang makita ko ang pamilya ko, halos bumuhos na ang luha ko. Niyakap ako ng pangalawa kong ate. Nadia, aalis ka na talaga. Sobrang mamimiss ka namin. Tinapik naman ako sa balikat ng asawa niya. Pero pwede kang bumalik kahit kailan. Naghihintay ang pamilya mo rito. Sa mga salitang iyon, hindi ko na napigilan ang pag-agos ng luha. Hindi lang si Angelo, pamilya ko na rin sila. Niyakap din ako ng panganay kong ate. Nadia, bumalik ka lang sa Pilipinas. Nandito kami. Huwag kang mag-alala. Nanginginig ang boses niya, pero ramdam ko ang init. Umalis sandali ang mga kapatid ko para bigyan kami ng oras. Hinawakan ni Angelo ang kamay ko. Nadia, huwag nating hayaang dito. Matapos ang lahat. Seryoso ako. Kapag bumalik ka, hinding-hindi na kita papakawalan. Sa mga salitang iyon muling bumuhos ang luha ko. Angelo, nangangako ako. Babalik ako. Babalik ako sa tabi mo. Pinunasan niya ang luha ko. Hihintayin kita. Araw-araw, ikaw lang ang hihintayin ko. Sa huli, niyakap niya ako ng mahigpit. Nadia, mag-iingat ka at tawagan mo ako araw-araw. Niyakap ko rin siya. Oo, Angelo, tatawag ako araw-araw. At babalik ako. Napakainit ng yakap niya at ayaw ko sanang bumitaw. Pero sa huli, bumitaw ako at naglakad papasok sa departure gate. Paglingon ko, kumakaway silang lahat. Hindi tumigil ang luha ko. Habang papalayo ang eroplano, unti-unting lumiliit ang tanawin ng Pilipinas. Angelo, babalik ako agad. At Pilipinas, ikaw ang pangalawa kong pamilya.
At doon, nangako ako kay Angelo at sa mainit na bansang Pilipinas. Babalik ako. 1 linggo na ang nakalipas. Mula nang umalis ako. Pagbalik sa Russia, hindi ko pa rin malimutan ang mainit na ngiti at kamay ni Angelo. Ang pamilyar na kwarto, ang pamilyar na syudad, lahat ay parang walang kulay. Palagi kong hinahanap ang Pilipinas. Bawat araw ay ikinukumpara ko sa mga araw na kasama ko si Angelo. Habang naglalakad, nakaupo sa cafe o nasa bus. Sa Pilipinas. Kung kasama ko si Angelo, nararamdaman ko ang lungkot. Gabi-gabi, nagvi-video call kami. Nadia, miss na kita, sabi ni Angelo sa kabilang screen. Angelo, ako rin. Buong araw, ikaw lang ang iniisip ko. Habang sinasabi iyon, nangingilid ang luha ko. Kailan kaya tayo ulit magkikita? Tanong niya. Hindi ko alam. Pero alam mo, Angelo, lahat ng bagay sa Pilipinas, miss na miss ko na. Ako rin. Araw-araw, ikaw ang iniisip ko dito. Ang Ayala Triangle, ang rooftop bar. Tuwing naglalakad ako roon, naaalala kita. Sa mga kalsada ng Russia, minsan, bigla ko na lang naiisip ang Pilipinas. Sa Pilipinas, kahit ang kalsada malinis. Ang mga tao, ang bait. Habang tinitingnan ang sirang wifi sa subway, kung sa Pilipinas to nakaka-video call ko na si Angelo. At nag-text ako. Angelo, miss na miss ko na ang Pilipinas. Mabilis siyang nag-reply. Nadia, ako rin. Mas lalong nalulungkot ako sa Pilipinas kapag naiisip kita. Kung gaano tayo kasaya noon. Nagpadala siya ng litrato habang nag-iisa siyang naglalakad sa Ayala Triangle. Maganda pa rin dito, sa lugar kung saan tayo naglakad. Ngayon, mag-isa ako, at sa gabi, nasa cafe siya, sa upuang pinag-upuan namin. Heto, yung pwesto natin. Kahit mag-isa ako, ikaw pa rin ang naaalala ko. Nang makita ko ang litratong iyon, bumuhos ang luha ko. Ang lugar kung nasaan si Angelo, ang Pilipinas, ganito na pala kalaki ang epekto sa akin. Angelo, kapag bumalik ako sa Pilipinas, hihintayin mo pa rin ba ako? Siyempre, hindi mo alam kung gaano na kita katagal hinihintay. Araw-araw, ikaw lang. Angelo, sa pagkakataong iyon, gusto ko nang manirahan sa Pilipinas. Kasama ka, para na kasing pangalawang tahanan ko ang Pilipinas. Dahil nandoon ka. Nadia, ako rin. Iyon lang ang araw na hinihintay ko. Ang araw na magkasama na tayo sa Pilipinas. Nang gabing iyon, nagdesisyon ako. Nakahiga sa kama, nakatingin sa kisame. Ang pangako namin ni Angelo, hindi ko kalilimutan. Babalik ako sa Pilipinas. At sa pagkakataong ito, habang buhay na kaming magkasama. Ilang buwan na ang lumipas. Ang mga video call namin, minsan masaya, pero ang distansya ay napakalayo. Angelo, anong ginawa mo ngayon? Pagkatapos ng trabaho, pumunta ulit ako sa Ayala Triangle. Sa daang nilakaran natin, ang litratong pinadala niya, maganda pa rin, pero naaalala ko ang masasayang mukha namin doon. Angelo, gusto ko ring maglakad dyan. Kasama ka. Tumango siya. Ako rin. Nadia, malungkot ang Pilipinas na wala ka. Sa mga salitang iyon, naiyak ako. Angelo, babalik na ako sa Pilipinas. Nagulat siya. Talaga? Nadia? Seryoso ka? Oo. Malungkot ang Russia na wala ka. At miss na miss ko na ang Pilipinas. Namula ang mata ni Angelo. Nadia, iyon din ang palagi kong iniisip. Pagbalik mo, magpakasal na tayo. Sa mga salitang iyon, bumuhos ang luha ko. Oo, Angelo. Sa pagkakataong ito, magkasama na talaga tayo. Pagkatapos noon, tinawagan ko ang mga ate ko. Ate, babalik na ako sa Pilipinas. Ang pangalawa kong ate ay nagulat at ngumiti. Talaga, Nadia? Magandang desisyon yan. Walang ibang magpapasaya sa'yo, kundi si Angelo. Tumango ang panganay ko. Oo, Nadia. Pagdating mo rito, nandito kami at si Angelo. Hinding-hindi ka malulungkot.
Pabirong sinabi ng pangalawa kong ate. Pero ibig sabihin, tayong tatlong magkakapatid. Sa mga Pilipino na talaga ikakasal, ano? Oo nga. Sino ang mag-aakalang sa Pilipinas natin matatagpuan ang bagong buhay? Nagtawanan kaming lahat, pero puno ng suporta. Salamat, mga ate. Nasa upuan na ako ng eroplano. Angelo, papunta na ako. Sa pagkakataong ito, sa tabi mo at sa mga ate kong naghihintay. Ang Pilipinas, ang pangalawa kong tahanan. Pagbaba ko sa Naya, parang unang beses ko lang ulit. Noon, para sa kasal ng ate ko. Ngayon, para sa taong mahal ko at sa bagong buhay. Sa malayo, nakita ko ang mga ate ko at ang kanilang mga asawa na may hawak na bulaklak. At sa tabi nila, si Angelo, kumakaway. Nadia, tumakbo ang pangalawa kong ate at niyakap ako. Mabutit nakabalik ka. Hinihintay ka namin. Niyakap din ako ng panganay ko. Sa wakas, kumpleto na tayong tatlong magkakapatid dito sa Pilipinas. Binati rin ako ng mga bayaw ko. Sa mga salitang iyon, naramdaman kong ito na talaga ang pamilya ko. Lumapit si Angelo at niyakap ako ng mahigpit. Nadia, dumating ka nga. Hinding-hindi na kita papakawalan. Oo, Angelo. Dito na ako sa Pilipinas, kasama ka. Ngumiti siya at hinawakan ang kamay ko. Hindi ka na nag-iisa. Nandito ako. At ang pamilya. Ito na ang tahanan mo. Nang gabing iyon, sa bahay ng ate ko, nag-dinner kami. Nadia, pagod ka siguro. Pamilya na tayo, kaya magtutulungan tayo. Tumango si Angelo. Mula ngayon, palagi na akong nasa tabi ni Nadia. Ngumiti ang pangalawa kong ate. Ang paghahanda sa kasal. Kami na ang bahala. Espesyal dapat to. Dahil tatlong magkakapatid ang ikakasal sa mga Pilipino. Nagtawanan ang lahat at napuno ng init ang puso ko. Hinigpitan ni Angelo ang hawak sa kamay ko. Nadia, sa pagkakataong ito, habang buhay na kitang makakasama, bubuo tayo ng masayang pamilya. Oo, Angelo, ang Pilipinas na ang tahanan ko, at ikaw ang pamilya ko. Sa araw na iyon na mainit ang sikat ng araw, sa harap ng salamin, suot ang wedding dress, parang panaginip pa rin. Talaga bang ikakasal na ako kay Angelo dito sa Pilipinas? Lumapit ang pangalawa kong ate at inayos ang buhok ko. Ang bunso namin, ikakasal na. Ngumiti ang panganay kong ate. Oo nga. Sino ang mag-aakalang tayong tatlo ay dito sa Pilipinas maninirahan? Nangingilid ang luha ko. Ako rin, hindi makapaniwala. Pero parang tahanan ko na talaga ang Pilipinas. Hinawakan ng ate ko ang kamay ko. Oo, Nadia. Nandito na ang pamilya natin. Hindi ka nag-iisa. Tumango ako. Oo. Kasama ko si Angelo at kayo. Nang bumukas ang pinto ng simbahan, nakatingin sa akin si Angelo, nangingilid ang luha. Suot niya ang tradisyonal na barong Tagalog. Habang naglalakad ako, parang huminto ang oras. Si Angelo lang ang nakikita ko. Nang magkahawak ang aming mga kamay, bumulong siya, Nadia, mula ngayon, magkasama na tayo. Hinding-hindi ko bibitawan ang kamay na ito. Ngumiti ako. Oo, Angelo. Sa tabi mo lang ako. Pagkatapos ng kasal, niyakap ako ng mga kapatid ko. Ngayon, pamilya na rin natin si Angelo, sabi ng pangalawa kong ate. Tumango ang panganay ko. Kung ganoon, kumpleto na ang pamilyang Pilipino natin. Nagtawanan ng mga bayaw ko. Mula ngayon, tuwing Pasko, sama-sama na tayo. Malugod namin kayong tinatanggap. Nahihiyang ngumiti si Angelo at hinigpitan ang hawak sa kamay ko. Ngayon, pamilya na talaga tayo, Nadia. Sa mga salitang iyon, napuno ng init ang dibdib ko at napangiti ako. Oo, Angelo. Pamilya na tayo. Habang papunta sa bago naming bahay, hinawakan ni Angelo ang kamay ko. Nadia, mula ngayon, ito na ang tahanan natin. Dito, sisiguraduhin kong magiging masaya ka. Poprotektahan kita habang buhay. Hinigpitan ko ang hawak sa kamay niya, oo, Angelo. Dahil sa'yo, naging tunay na tahanan ang Pilipinas. Ang Pilipinas ang pangalawa kong bayan.
Ngumiti si Angelo. At ikaw, Nadia, ang una at huli kong pag-ibig. Sa mga salitang iyon, napaluha ako. Salamat, Angelo. Dahil sa'yo, araw-araw akong masaya. Ang Pilipinas, noong una, isang malayong bansa lang na naririnig ko sa mga kwento ng mga ate ko. Pero sa lugar na iyon, natagpuan ko ang pag-ibig, ang pamilya, at ang dahilan para mabuhay. At higit sa lahat, kung hindi dahil sa init, responsibilidad, at taos-pusong pag-aalala ng mga lalaking Pilipino, hindi pipiliin ng sinuman sa aming tatlo ang Pilipinas. Ang dahilan kung bakit hindi na namin maiwanan ang Pilipinas ay hindi lang dahil sa magagandang tanawin o masasarap na pagkain. Ito ay dahil sa katapatan ng mga lalaking Pilipino na handang protektahan ang isang tao hanggang sa huli. At ang mainit na pusong iyon. Ngayon, ang Pilipinas ang pangalawang tahanan na nagbigay sa aming tatlong magkakapatid ng pag-ibig at pamilya. Kung naghahanap din kayo ng tunay na pag-ibig, baka tulad ko, matagpuan nyo rin ito sa mainit na bansang Pilipinas at sa isang maalalahaning lalaking Pilipino.